Good morning mga kamiga. Hi, for today's video, gusto ko lang sana sa inyo i-share kung ano yung nangyayari sa akin for past 3 days. And kung nakikita nyo po, medyo nahihilo pa ako. Kaya hindi ako masyadong tumatayo niyan. So, ang oras niyan is 5:45 AM in the morning. So, pagigising ako, kailangan ko munang maupo. At kailangan ko munang antayin mawala yung pag-ikot ng mundo ko. Oh, sana all ay may ikot ang mundo. Yun na nga, nahihilo ako mga babes. Kasi hindi ko rin alam. 3 days na akong ganito. At hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Share ko lang sa inyo na nung nakaraang Friday is meron kaming ginawa doon sa bahay ng kapatid ng amo ko. So after yan, pag uwi ko in the morning, ganun na yung nangyayari sa akin. So hindi ko maintindihan kung bakit. So dahil dyan, kailangan tuloy-tuloy pa rin yung buhay, di ba? Kailangan ko pa rin gumising ng maaga kahit masama yung pakiramdam ko. Kasi wala naman gagawa ng mga gawain ko. Tsaka, syempre, kailangan pa din magsipag kasi meron tayong pamilyang umaasa sa Pilipinas. So, ang ginagawa ko pagising ko sa umaga ay kailangan kong i-prepare yung mga babaunin ng ang dalawang bata sa bahay at yung sa amo ko. So, ang ginagawa ko is magpe-prepare lang ako ng prutas. 2 klase ng prutas lang is okay na para sa kanila. Minsan, hindi nila nauubos, lalo na kung may pera sila kasi bumibili sila sa school. Pero minsan naman, nauubos nila. So, kailangan kong maghiwa-hiwa lang ng mga prutas. Tapos, tinapay, yun ang binabaon nila. So, yung nakikita nyo yan, yung nasa maliit na lata is yung cheese para sa aking amo. 3 cheese, 3 water, at 3 tubig. So, I love you. Diba? Kahit masama ang pakiramdam, kailangan pa rin kumilos. Pagkatapos niyan, kailangan ko nang buksan yung mga bintana para pumasok na yung liwanag sa loob ng bahay. Kasi masyadong matipid ang amo, ayaw niyang binubuksan yung mga ilaw. Lalo na yung amo kong babae na napaka tatututututut. After niyan, aayusin ko yung damit, kwarto naman ng panganay na lalaki ng amo ko. Kasi wala na siya dyan. Pumapasok siya. Pulis kasi siya. Diba? Yan lang, pagpagpagpag. Kailangan ko magawa yung 1/4 ng trabaho ko. Kasi mamaya aalis ako, pupunta ako ng hospital para magpa-check up. So, kailangan tapusin ko kahit 1/4 lang ng trabaho ko para pagbalik ko. Kasi alam ko magtatagal ako sa hospital. So, kailangan pagbalik ko, tapos ko na yung mga yan. Para konti na lang yung gagawin ko. So, bawi na lang ako bukas. Ganito talaga dito sa ibang bansa. Kahit may sakit ka or kahit may nararamdaman ka, kailangan mo pa rin magtrabaho. May message ko nga pala yung amo ko. Tinanong ko siya kung pwede na ba akong pumunta sa ospital. Siyempre, tumawag siya. Morning guys. Morning mga kamiga. As you can see, it's 8:33 na ng umaga. So kakatapos ko lang maligo. Hindi maganda yung pakiramdam ko for almost 3 days na ngayong araw na to. Sa tuwing babangon ako kasi nahihilo ako. Parang umiikot yung paningin ko palagi. So hindi ko alam kung bakit. Kahapon, dumating yung mga amo ko, naglalunch na sila. Pagpasok ko is napansin ng isang amo, kapatid ng amo ko lalaki, na bakit daw parang namumutla ako. So ang akala naman ng amo ko is dahil lang sa init. So sinabi ko na hindi maganda yung pakiramdam ko since na pumunta ako doon sa bahay ng kapatid ng isang kapatid nila nung last Friday, di ba, kasi may kainan. So that time kasi may period ako. So nagbubuhat kami ng mga mabibigat. Like carpet, yung marble na table, inano namin, tapos basta nagbubuhat ako nung time na yun. So parang after nung araw na yun, pag uwi ko ng bahay, doon ako nakakaramdam na parang mabigat na yung pakiramdam ko, hindi na siya maganda. So in the morning, nung gumising ako ng umaga, pagtayo ko, parang umiikot yung paningin ko. So kailangan uupo ka muna bago ka tumayo. Ganun. So hindi ko pinapansin kasi nga kailangan work pa din. Kasi wala namang ibang mag-aasikaso sa'yo kundi sarili mo lang. So ngayon kasi, wait lang. 2,000 years later.
Yun na nga, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. So sabi nila sa akin is magpa-check up ako ngayon. Ito na, tumatawag na yung amo ko. Wait lang. So yun na nga guys, nakakatawag lang ang amo ko. Sabi niya mag-prepare daw ako. Yung card ko daw is nandun sa kwarto. Tapos dadalhin ako ngayon ng maneho dun sa ospital. So kailangan ko muna i-renew yung health card ko kasi nga ano na siya, na expired na. So i-renew ko muna siya bago ako magpa-check up. So update ko na lang kayo mamaya. Kailangan ko na mag-prepare kasi pagtapos ko pumunta ng ospital, kailangan ko ulit magtrabaho kasi wala namang ibang gagawa ng trabaho ko kundi ako lang. So kailangan ko lang malaman kung ano yung nangyayari sa akin, bakit lagi ako nahihilo. Hindi naman pwedeng buntis ako. Char. So yun na nga, update ko na lang kayo mamaya kung ano yung mangyayari. So thank you. So yun na nga kamiga, nasa biyahe na kami papunta dun sa ospital. Malapit lang naman siya, siguro mga nasa 15 minutes lang siya. So medyo traffic pero okay lang kasi may mga ginagawang kalsada. Nakarating na nga kami sa Hamad Center. Ayan, yung West Bay Health Center, makatapat ng Almira. 10 minutes pa, 9:45. So yun, habang nag-iintay ako doon sa loob ng center para sa renewal ng aking health card, tamang konting shot lang ako guys. So after pala ang check up ko guys is kinuhaan nila ako ng blood sugar. So normal naman, tapos in-ECG din nila ako dyan, normal lang din ang ECG ko. So sabi sa akin ng doktor is i-recommend, parang i-appointment niya ako pumunta sa ospital para daw sa heart check up ko kasi daw hindi maganda yung heartbeat ko, medyo mababa. So bukas pinababalik nila ako para sa blood test. So ngayong gabi is nagpa-fasting ako 10 to 12 hours daw. Hindi pa ako kumakain. So matutulog na ako ngayong gabi na to kasi bukas maaga pa akong gigising. Maraming salamat sa inyo guys. Keep on fighting, no? Inshallah makakaraos din tayo, matatapos din ang kontrata, makakauwi tayo at kailangan nating makauwi malusog. So maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Ingat, God bless you all. See you next vlog. Bye.